Isang magandang umaga po sa ating mga kalulid dyan at sa ating mga kababayan. Magandang umaga rin po sa ating lahat dyan. Saan man pong panig kayo ng ating mundo naroroon, ay lagi po tayong mag-iingat at always safe po. At so guys, ngayon po ay pang-10 araw na natin sa daan. At ngayon lang po tayo makakabalik sa ating home base sa Jeddah. At napakatagal po ng ating naging biyahe sa loob po ng 10 araw. Dahil po sa napakalayo ng ating nilakbay. Naikot na natin ang mga lugar dito sa Kingdom para tayo ay magbiyahe. So ngayon, babalik na po tayo ngayon sa ating home base patungo ng Jeddah at ipapakita ko po sa inyo yung ating mga dadaanan para po ma-explore kayo sa ating mga kalugaran dito sa Saudi Arabia. Tara po. Ayan guys, at nandito na naman tayo. Tumatakbo na naman po tayo sa mga kalsada rito sa Saudi na walang katapusan, walang hanggang karsada. At maraming mga bulubundukin tayong mga nadaraanan. At yan po yung mga lugar dito sa Saudi na mga lugar na kung saan ay napakaraming mga bulubundukin. Ayan. Ayan po. Kaya po napakaganda ng kanilang mga kalugaran dito sa Saudi dahil po sa kanilang environment. Napakayaman po nila sa mga gravel and sand. Kaya naman po yung kanilang mga kakalsadahan ay napakagaganda dahil po sa kanilang mga libreng mga gravel and sand. At may mga mine po rin dyan, kagaya ng papunta na yan, papunta ng mine, pakanan na yan. Papunta pong mine yan sa mga gold mine at mga kanilang mga pinagkukunan ng kanilang angking yaman dito sa Kingdom. Ayan po. Nandito po tayo sa isang malapit sa isang maliit na bayan dito kung saan makikita po natin yung mga signboard na yan na may pangalan na Ruwaida S 2 kilometers. Ibig sabihin po 2 kilometro na lang po tayo sa isang maliit na kabayanan dito sa Saudi. At ito po yung kanilang lugar dito na napakaganda po kung iisipin, lalo po sa panahon ngayon na napakaganda ng panahon at malamig. Kaya medyo lahat po ng mga tao rito ay medyo masaya po sila pagka taglamig. Dahil po itong lugar ng Saudi ay talaga pong sikat sa mga kasabihan na napakainit, disyerto. At talaga pong sobrang init po kung ating malalaman yung ating history dito sa Kingdom. Pero sa panahon po ngayon na January na, malamig pa rin po dito sa mga lugar na to. Ayan ang kabayanan na kanilang city. Maliit lang po siya pero city ang dahil po sa napakaganda ng kanilang mga instruktora at mga environment, mga business. Talaga pong kahit maliit lang siya na bayan ay napaka-improve po. Ayan, Ruwaida. Ayan po tayo ngayon sa papasok po tayo ng kabayanan at yan po yung kanilang mga residential area. Kaya po tayo pagka malapit na sa kabayanan tayo po ay nagdadaan-daan lang dahil po may limit po yung kanilang speed dito sa kanilang mga kabayanan. Kailangan po mag-speed lang tayo ng mga 50 para po wala po tayong magiging problema sa kanilang mga kalugaran. Ayan, mayroon po silang mga playground. At yung mga playground na yan ang kanilang pinapasyalan pagka yung darating ng umaga at hapon
Nandyan po yung mga lokal para mag-exercise, mag-jogging, mamasyal. Nasa tabi lang po siya ng kahighwayan. Nakikita po natin yung mga bahay nila na napakalalaki po ng mga bahay. Maganda po yung kanilang mga nagiging environment, kaya ang mga tao rito ay mga rich man. Ayan, kompleto. At nung panahon po ni King Saud, ayan po yung kaniyang itinatak na revolto na snipe na malaking baril po. Ayan, napakalaki po ng baril na yan. Naka-revolto na po siya, kumbaga sa ano po yung ginawa nilang memory sa kanilang lugar. Dahil po kung malalaman po natin yung history dito, nasa kapanahonan po ni King Saud ay naglaban po sila sa mga lugar na ito, kaya nandito po ang mga magagaling na sniper ng kingdom. Kaya mayroon silang simbolo ng kanilang mga pang-snipe na baril. Ayan, ganoon po kahalaga ang kanilang mga iningatang mga alaala sa kanilang mga lugar. At meron din po silang mga marat. Ayan, yung marat na sinasabi, yung mga estaka ng mga sasakyan. Ayan, maliit lang siya pero naging kompleto po. At ito na po yung papasok na tayo sa Kabayanan. At yung Kabayanan ay nasa gawing kanan. Nasa gilid lang po tayo ng Kabayanan dumaraan sa isang pinaka main road dito sa Ruwaida, dahil po bawal po ang truck din sa kaloob-looban ng Kabayanan. Ayan, mayroon po silang nag-checkpoint, kaya po yung nag-checkpoint na yan ay yan po yung humihingi ng kanilang mga dokumento para ma-verify yung isang individual kung kompleto ba siya ng isang dokumento. Makikita natin guys, napakaganda po ng kanilang hospital. Ayan, talaga pong naging improvement na sila dito dahil binubuhusan po talaga nila ng kanilang mga pera o budget para sa kanilang ikagaganda ng lugar. At yan po yung pinakasentro ng Kabayanan dito sa Ruwaida. Ayan po. At makikita po natin yung isang pamilihan nila rito na iyan po yung nakabukod na supermarket nila dito, na halos lahat ng mga truckers at lahat ng mga kalodid natin dyan ay dyan po sila namimili ng mga mababaong mga konsumo sa daan. Ayan po ang kanilang mga supermarket, Changi. Naka-portion lang po sila. Talagang maganda po ang naging plano ng kanilang city, dahil po portion by portion po yung kanilang alignment ng bayan. Iba po yung warehouse, mga warehouse. Iba po yung mga lugar ng kampanya, yung mga kumpanya na kung saan nila ipapatayo. At iba rin po yung mga eskwelahan. At bukod-bukod po siya para ho hindi sama-sama. Kaya ho napakagandang tingnan sa kanilang mga kapaligiran. At yan guys, at tayo nakalampas na po ng Kabayanan. Kaya po medyo nasa pawala na po tayo sa mga kabahayan. Mangilan-ngilan na lang po ang mga kabahayan madadaanan natin dito sa pagkalampas ng Kabayanan ng Ruwaida. At ito na po yung patungo ng Jeddah, kung saan po ay napakaganda ng ating tinatahak na karsada. Nakikita po natin na bantay sarado po yung kanilang mga kabayanan, dahil po
pagkalampas po ng Kabayanan ay makikita po natin yung mga kapulisan na nagbabantay sa kanilang mga kalugaran para masiguro po nila na maganda yung pamamalakad ng kanilang kabayanan. Ayan po yung kanilang pulis na nagbabantay. Kung ikaw po ay isang medyo kakaiba yung mga kilos mo, ay sisitahin ka po niyan. Ayan, at tayo patungo na naman sa isang napakahabang desierto at nalampasan na po natin yung boundary ng Kabayanan ng Ruwaida. Tayo magna-navigate na naman papunta ng ating home base. Diyan guys, nakikita po natin yung kadesyertuhan dito sa parting lugar na ito. Medyo okay naman po siya dahil kahit papano po may tumutubong mga maliliit na punong kahoy. Ayan hindi po kagaya ng ibang mga kadesyertuhan na talaga pong as in na nakikita po nating desyerto. Ayan. Yung mga nasa unahan ko po na yan ay mga patungo na rin po ng Jeddah para po sa kanilang mga biyahe. At sa mga oras na po na to tayo marami na ring mga kasabay na mga kalodid, mga iba't ibang mga kumpanya para maghanap buhay, para bumiyahe sa kanilang mga kumpanya o sa mga destination na kanilang babiyahihan. Ayan, marmol yung karga niya. Yung isa naman po bakal. Bali po yung may-ari ng truck na yan is lokal. Sarili po niyang truck yan. Kaya po nakikita po natin, alagang-alaga niya yung kanyang mga truck, Volvo. Ayan. Napakaganda po ng karsada rito ngayon sa Ruwaida dahil po katapos lang po nilang ma-maintain yung kanilang karsada. Kung di po natin nakikita yung barrier na yan sa island ay bagong gawa lang po nila yan. Kaya napakaganda po ng kanilang karsadahan dito sa Ruwaida. Bali po isakop pa rin po ito ng Ruwaida dito sa Saudi Arabia. Kahit po siya desyerto, meron din pong mamamayan na naninirahan na kagaya po niyan, mga paisa-isa, mga ilan-ilan na may mga naninirahan po sa isang desyerto. At ganyan po yung kanilang environment dito. Mas gusto po nila sa isang desyerto dahil po mas tahimik. Yung iba gusto nila tahimik, ayaw po nila sa Kabayanan dahil po naiingayan. Ganyan po sila. Itong ating tinatahak medyo hindi pa natatapos. Yan, may kanal pa. May kanal, kaya mauga yung ating video dahil may kanal yung karsada sa dami ho ng nagdaraan. Ayan, mabibigat na mga trucking. Nalulubog yung gulong sa aspalto. Pag hindi po maganda yung pagka-aspalto, talaga pong ganyan, lumulubog. Kaya nagkakaroon po siya ng kanal. Ayan, at bagong tayong gasoline station. Ayan, maganda po. Orange gasoline station. Napakaganda po ng gasolinahan. Pero hindi pa po siya nag-ooperate dahil hinihintay pa siguro kung kailan sila pwede. Mga papeles pa po ang kailangan na hapangan. Ayan guys, at medyo nakikita po natin yung ating kapaligiran dito na medyo may pangilan-ilan pang mga establishment. Kabilat kanan, kaliwat kanan, may mga establishment na business, may mga gasoline station. Ayan, nasa unahan natin, kargado siya ng bakal para gawin na namang building. Ayan, ganyan po ang mga binabiyahe ng ating mga kalodid, yung mga ibaryan, mga
mga biyahe po nila, mga bakal. Tayo, mga sasakyan, kaya medyo malaki-laki po ang ating value, ating halaga na pangarga. Sa lahat po ng tracking sa buong mundo, kung di po nyo maitatanong, kami po yung napakamahal na halaga na pangarga. Kasi po ang mga pangarga namin is mga sasakyan, mga kotse, mga iba mamahaling kotse. Kaya po kung i-compare mo po yung aming mga pangarga sa mga pangarga nila, dalawang kotse lang katumbas na ng kanilang pangarga sa aming mga pangarga na 8. Kaya po napakadelikado po ng aming mga kinakarga dahil po sa napakamahal ng aming mga pangarga. Maabot po minsan ng mga 20 million reals or dollars minsan. Kasi po pagka yung mga Mercedes na mga bulletproof, ang isa lang po nun talaga pong napakamahal. Baka po aabuti ng mga 10 million ang isang bulletproof na Mercedes. Kaya po kami po yung pinakamamahal na mga pangarga sa buong mundo, kahit sa 10 panig ng mundo. Kagaya niya, may karga po siyang isang Grand Rubber. Magkano na po ang halaga ng isang Grand Rubber? Talaga pong napakamahal. Kaya po kailangan po talaga ang dobling pag-iingat. Kung sa iingatan po natin yung mga masasamang loob, wala naman po dito. Ang iingatan po natin yung aksidente. Yung maaaksidente ka po dahil napakalaking kalugihan ng iyong kumpanya kung ikaw ay maaaksidente na madadamage yung 8 pangarga mo. Sa magkano po ang halaga ng isang kotse, kaya po malulugi po yung iyong kumpanya. Kaya po tayo ay dubling pag-iingat sa ating pagmamaneho. Ayun guys, at sa ating kaalaman na kailangan pong safety first muna tayo para maging safe po tayo everyday. Ayan, may mga nagtitinda po diyan ng mga pamakain sa camel. Ayan, sila po yan, mga lokal. Nagtitinda po sila ng mga pamakain sa camel, sa kambing, tupa, mga damo, feeds. Ayan, sunod-sunod na rin po yung mga gasoline station. At yan, may mga pag naplatan ka, may puncher, tire workshop. Ayan, parking area. Ayan, dyan po pumaparking yung ating ibang mga kalodid na overtime na po sa pagtakbo. Ayan guys, ganyan po ang sitwasyon namin dito sa Saudi, kung saan po pagka ganitong mga oras pag pwede ka nang tumakbo, tatakbo para makarating ka sa iyong mga paroroonan. At kung hindi na po kaya, kailangan po nating pumahinga sa isang magandang parking para po tayo makapagluto-luto or makapahinga. After na naman, pagkapahinga, ayan, saka pwede na naman po tayong magna-navigate sa ating mga destination. At yan guys ang ating buhay trackers dito sa Kingdom, Saudi Arabia. Ayun. At tayo po ay napakatagal ng ating naging biyahe. Sa loob ng 10 araw. Ngayon lang po tayo makakabalik sa ating home base, sa ating grahe sa Jeddah. Masyado pong napakalayo ng ating nilakbay sa buong kingdom. Nanggaling po tayo ng Dammam, inikot po natin yung Hafar al-Batin, Tabuk, bumalik po tayo ng Al-Ula, Sharma, balik na naman po tayo ng Ha'il, balik na naman po tayo ng Riyadh. At sa mga oras na ito po ay tayo ipabalik na naman po ng ating home base, Jeddah. Ganon po kalayo yung ating iniikot. Kung ating pong susumahin yung ating mga natakbo,
siguro po pumapatak pagdating natin ng Jeddah is mga 10,000 miles sa loob po ng 10 araw. Ganon po kalayo yung ating tinakbo. Ganon po kalayo yung ninavigate ni Gun Lorid. 10,000 miles, 10,000 kilometers. Mas malayo po kasi yung miles kaysa sa kilometers. Kaya pagpalagay na lang po natin 10,000 kilometers after 10 days trip. Napakalayo po. Kaya po talagang hapong-hapo ang inyong abang lingkod dahil po sa layo ng naging biyahe. Kaya pero ganun pa man guys, dala po ng ating trabaho na kailangan po ay ating pagbutihin yung ating trabaho dahil po para sa ating pamilya. Kaya ito na po yung aming profession na isang bilang hamak lang na driver, kami po ay nagsisikap sa aming mga ambisyon na kami maging maayos din naman ang aming katayuan sa buhay. Kahit ang aming mga profesyon ay isang hamak lang na driver, kami naman po ay skilled naman. At kahit sa mga pong panig ng daigdig kami dalhin, kami po naman ay pwede. At kami na po yung mga driver na talaga pong hasang-hasa na po sa tagal na po nating nagmamaneho. Pero kahit gaano man po kayo katagal na nagmamaneho or tayo, kailangan pa rin po natin ng isang dobling pag-iingat kasi po hindi po natin inaasahan minsan na talaga pong ang kalaban po natin dito ay yung ating antok at puyat. Ganon po ang nagiging buhay namin, mga long haul or truckers, mga trailer driver dito sa Kingdom at sa iba't ibang panig ng ating mundo. Ayan po ang aming mga kategory sa aming profesyon bilang isang hamak na driver lang. Pero isa pong trabahong marangal ang aming pong pinagmamalaki dahil po kahit po kami ay isang hamak na driver lang, kami naman po ay nakakapagpaaral din at nakakapagpatapos din po ng mga anak. Kaya napakalaking kaginawahan sa aming mga sarili na kami po ay nakakapagpatapos ng aming mga anak at nakakapag plano sa aming mga pamumuhay. Ayan guys, at tayo nandito na naman sa isang wala nang kabahayang disyerto. Ayan, may nagmimina ng marmol doon sa may gawiron sa kanan. Ito na po yung kadisyertuhan na talaga pong wala kang makikitang mga kabahayan. Ayan, may mga nakakamada pa na marmol na minina para i-deliver naman ng ibang ating mga kalorit. Ganyan po guys ang nagiging ikot ng business nila rito. Pag wala po sa business ng mga kumpanya sa mga kabayanan, nandito po sila sa mga mine nagbi-business, kagaya ng mine ng langis, mine ng gravel and sand, marmol, o ano pa man kanilang pwedeng mapagkapirahan dito. Para lang po yun sa mga lokal. Kasi yun po yung kanilang lugar na sila lang po yung may karapatan na magmina ng kanilang mga yamang angkin ng kanilang lugar. Ayan guys. At tayo nagnanavigate papunta ng Jeddah at nakita na po natin yung mga napakalawak na kadisyertuhan. Ayan. At yun guys, nasilip nyo kahit kunting sandali po yung ating video para makita ng konti yung
ano ba ang mayroon dito sa Saudi. Ayan, at nakita na po natin yung mga disyerto at yung medyo kabayanan at yung mga maliliit na kumpanya. Ayun po ang kanilang lugar dito sa Saudi Arabia. At yun guys, at wag na po nating kalimutan na kunting kalimbang lang yung ating channel o yung ating video para naman medyo mawala yung pagod ni Ganlorid. At salamat po sa lahat po ng ating mga kalorid dyan.